Hi guys! Maingay kasi may electric fan, no? Oras na. Nagsara na po ako. It's 12:24. So, actually, uwi ako ng maaga-aga ngayon. Oh, maaga-aga pa. Yes. So, yung mga ibang imperfection dito sa store, wala na akong pakialam, no? Kasi ang katwiran ko, nagpakasipag ako the whole week. So, I think, deserve ko naman na umuwi kahit paano nang mas maaga-aga compare sa mga nagdaang araw. Anyway, bago tayo shout out, no? At ipakita sa inyo yung ating mga ice cream. Kailangan i-unbox na natin ito. Kasi guys, napakamahal nito, no? At kailangan ko nang i-display. Ang bigat. Bubuhatin ko, guys. Sobrang bigat. As in, aray. Ala. Aray. Ang bigat. Guys, ang bigat niya. Napakabigat. Sumakit yung balakang ko. Ang hirap kumita ng pera. Nibidyohan ko din kasi nga, para din to sa reference na kung sakaling merong damage, may i-refund ko, ibabalik, ganyan. Ang bigat nito guys, kasi, ayan. So, di ba kasi guys, sabi ko nga sa inyo, unti-unti nang nabibili yung, nakikilala yung ating buldak. Kanina may bumili ng buldak. Dalawang nabenta nating buldak for today's video. Tapos, yun. Kasi syempre ngayon pa lang tayo nagpapakilala, di ba? Talagang, take a while. Actually, hindi naman sobrang a while, kasi nga, maano eh. So, baka mahulog kasi dahil, teka lang guys, mabigat kasi itong isa. So, hati. So, sasabihin ko na, ayan, nakikita niyo, Korean products. Wait lang. Unahin muna natin itong mabigat. Kasi, promise, ang bigat niya talaga. Kasi, okay, baliktad pala. Aray ko. So, kasi naka-face cam. So, luncheon meat. May idea na ba kayo? Luncheon meat. So, sabi ko nga sa inyo, para makakuha ako ng mura-mura ang presyo at makakuha din ako, may bigay ko din sa customer ng mura-mura, kailangan isang box ang i-deal natin. So, in-approve to ni Daddy Park. Right. Lalo na yung seaweeds. Ang ganda ng deal ko doon. Okay. Ayan na. I'm so excited. Ilan ba ang laman nito? Kalimutan ko na yung laman nito. Ito ay luncheon meat ng Lotte. Okay. Luncheon meat. Okay. Ito yung isa sa mga trending. Sana ito nga yun. Oh! Ayan. Diba? Picture tayo. Yan. Ay, walang ganon. Tara, wait lang guys. Magpipicture lang ako. So, ayan. Ito ay, ilan ang laman? 24 pieces ang laman. So, ito ay luncheon meat. No? Ayan. So, ganyan siya. Tapos, bubuksan natin. Eh, akong buksan. Bibenta nga natin, diba? Ayan. So, actually, dati pa ako nakakain nito. Kasi, hindi naman, ewan ko kung may nakakaalam dito. I had ex-Korean before. Wow. Kaya lang hindi na tama para kita ko yung picture dyan. Saka na wala yung napakaganda namin picture together. Sayang. Ganon kasi, pagka meron na tayong piniprefer negro. Hindi mga ganon. So, ang dami niya talaga. So, I'm so happy I got a good deal. No? And, wala lang, happy lang ako. Kasi, alam nyo, hindi ko naman pwedeng sabihin na okay ako, pero I'm getting there, no? Healing, I'm in my healing process, I know. At kung may mga challenges, talagang ngayon, lagi na lang ang sambit ko talaga si God na sana, kahit hindi masyadong halimbawa, madadama mo naman yun pagka parang medyo matumal, di ba? So, magdadasal ka na lang na sana makakota, at kung hindi man makakota, wag naman sobrang napakababa na sales, ganun lang. Kasi nga, hindi naman na natin basta mapipigilan yung pagtumal. Kasi even nag-provide ka naman ng everything, kung talagang, diba, ngumiti ka na't lahat, yung ngiti mo, abot labasan na, ganyan. Nakita na yung gilagid mo sa pagngiti mo, yung halangala mo, sa sobrang yung vibes mo, ang ganda-ganda, tapos with music ka pa, ganyan. Talagang hindi araw-araw ay fiesta, no? Ganun. Pero, syempre, stay positive. Kaya nga, dapat consistent pa rin tayo, no? So, alam nyo, kahit pumangit yung mga, dati naka-cutics pa ako, no? Wala na akong pakialam. Face card na lang tayo. Yun na lang ang laban natin. Anyway, tapos na tayo dito, no? Magsimula na tayo kasi mag-edit pa ako. Gusto ko umuwi ng maaga. Okay. Eto, ano ba ito? Aray ko. Ano sakit ng ko? Eto naman. Ayan. So, as you all know, guys, ay nga nabibili na ang ating buldak. Kaya naman, buldak number 2 na box. No? So, boxes tayo kung kumuha. Okay?
Kasi po, yung nandito, hindi ko napapakita guys, dalawang balot na lang yung nandito ko. Sa isang balot po, 4 ang laman. Tapos meron akong 4 na piraso doon, tsaka 3 piraso doon. 32 pieces kasi lahat yan. Sa isang box, yung kinukuha ko. Meron po 42, no? Pero, hanggang 32 lang muna ako, no? Kasi maganda rin naman yung bit. So, ayan siya, no? Again, ayan siya. Ayan. So, yun na. Pinakita ko lang sa inyo. Kasi nga, nabibili na nga siya. Kaya, ako tingnan natin yung expiration. Baka mamaya. Okay. Hindi makita yung expiration. Saan ba makikita yung expiration? Ito. 2026. April. Okay, yun lang. Ating unboxing for today's video. Marami akong parating ng mga candy, no? So, i-unbox natin sa ibang araw ng vlog yun. And then, yung mga nag-comment po doon sa mga ating learn to let go of the things that you cannot control, ay magkakaroon po tayo ng part 4 and 5 siguro. And those, na yon part, din ko i-shout out yung mga nag-comment sa ating part 3, no? Kasi, I want to make something unique or something new on vlogging in a way of how I will tell the story or tell you how I cope. And so kaya yung pag-i-editing nun so medyo mahirap. So habang nag-shoutout ako with magkukwento and advices. So yun. Alam nyo, gusto kong gumawa nung magandang presentation ng video. It's just not, it's not applicable in my time, in my ambience, and nakita nyo naman, nagnangawaan ng mga aso. Yung tutulo na yung luha mo, malapit nang pumunta rito, hanggang dito lang, kasi biglang may ingay na interaction. Alam mo. So, imbis na mag-focus ka dun sa emotions mo, na-focus ka dun sa, ako ang ingay ng aso, yung background, ang ingay. Ganon. Bago ko ipakita sa inyo yung nangyari today, no? Gusto ko lang sabihin, supposedly daw, pupunta si Sir Ronnie, no? So, si Sir Ronnie po kasi, siya po ang area manager ng Hearns, no? Ano sila? PFFD. Asan na ba yung resibo ko kasi? No? So, ito yung medyo tinatawag nating business as. May nagtanong sa atin yan kung ano daw ba yung business as. So, yung company, ang name ay Proudly Filipino Frozen Dairies Incorporated, na which is known as Hearns Ice Cream. So, si Hearns Ice Cream pala ay kakaselebrate lang yata ng 19th year. So, parang dati yata, ang pangalan ng Hearns ay Milko. And then, until they turned it into Hearns. Kasi, magkapatid yata ito na Hernandez, na they really like making ice cream. So, parang sa ngayon, mga anak at apo na lang yata ang parang may-ari ngayon or yung nagmamanage, parang gano'n. Parang yun yung pinaka, doon sila nag-start, doon sa mga matatandang Hernandez. I want to say, or I want to tell you deeper information, but I am not, I think hindi ako yung parang ganun ka-authorized to tell you deeper story. But I would say na lang siguro that Snow Joe and the Hearns has connection to each other. They are like sister company. Ayun. So, actually, si Snow Joe po is still manufacturing, pero according sa aking agent ng Snow Joe, focus na lang sila sa BNC nila kung tawagin, yung mga baked ice cream cake, na which is they supply it sa mga malls. So, hindi natin minsan, we are not aware na baka mamaya yung mga dairies na kinakain natin sa mga malls galing saan gumawa pala si Snow Joe, no? So, ganun. So, meron silang dalawang product na lang na pinofokusan. But yung mga usual na ino-order natin at yung ganitong mga franchisee, hindi na yan available sa kanila. So, I am inviting you, nagpaalam na rin ako sa aking distributor ng Snow Joe, I'm inviting you guys to all the accounts na na-open under ng aking ahente na napanood ang video ng Mami Park, and then na-encourage mag-open ng Snow Joe. But, and then gumanda sa inyo ang Snow Joe ice cream, and then ito nga yung balita na suddenly ay nagsara na sila. So, I can refer to you guys si Hearns, no? So, after I see the products today, I am convinced na maaari talaga natin siyang maging alternative natin or kapalit
ng ating Isnojo ice cream, no? So, sana kumonta kayo. And I'm going to put down the link of possible na pwede nyong kontakin Facebook page and contact numbers. Ilalagay ko sa description ng title ng video na ito for you to contact if you want to open franchisee or if you want to have the ads onto your store ng Hearns Ice Cream. So, I am proudly say to be part of the family of the Hearns. Again, balik tayo yun, si Sir Ronnie, si Sir Ronnie ay supposedly daw sasama dito para mamit ako. Kaya lang, parang there's something na may aberya, no? So, kasi, pinag-uusapan nga na kung sakaling magiging okay yung sales ko, magpe-perform ako ng maganda, hindi sila magti-think twice, nababaan ako muli ng another chest freezer na bago. And, yun nga, nakaka-touch naman. Sabi yun ng agent. Actually, yung agent, wala naman siya talagang ngayon, ganap sana outside dito sa area na to. Kaya lang, pumunta siya kasi para nga sa pag-open natin ng ating Hearns Ice Cream, yung official na meron na tayong produkto sa ating chest freezer. Kasi sabi ko sa kanya, sana nandun ka para makita ka din sa video na ikaw ang ahente ko. So, may area po. So, ang ahente ko po, meron po siyang mga sakop na area. Kaya po, ang ibibigay kong information sa inyo ng contact information, ay mas magandang yung mismong page ang makausap nyo. Kasi, binabato naman nila kayo kung saan man kayong parte or area. Kung sino ang naka-assign sa area na yon, ay doon kayo bibigay na agent. So, might possible na baka yung agent ko hindi nyo maging agent kasi kung hindi naman kayo hindi naman niya hawak ang area nyo, no? So, yun. I'm so glad dahil finally, and alam nyo po ba, pakita ko muna yung mga product bago ko sabihin sa inyo kung ano ang mga nabili ko. Kung ano yung mga nabili ngayon. So, half day lang kasi dumating po yung produkto ay alas 2 na ng hapon. Tsaka maulan-ulan pa, today. So, yun. So, paano? Ipapakita ko na sa inyo ang naging ganap ko for today's video. Christmas mo ba? Hindi na, kung gusto mo masama sa... Hi guys! Mami Park is here. So, in today's video, kinikilig na naman ang Mami Park. So, bakit nga ba ako kinikilig? Diba tulad ng sabi ko sa inyo, dadali na ang product ng Hearns Ice Cream. So, ayun Ayun sila! Naka-ready na din ang ating rep. So, iano natin yung camera guys. Taray! Ayan. So, hindi naman lingit sa inyo. Kagabi pa lang pinalamig ko na to. No? So, ito ngayon ang challenge kung kakasya ang ating order. So, take note guys, nagpa-cancel pa tayo ng ibang order. Yan, nakakatuwa. Hearns ka dyan. So, yung banner, pag-iisipan pa natin kung saan natin ilalagay. Kasi guys, wala akong mapagsasabitan. Pero gagawan niya natin ng paraan. Ayan. So, ayan sila Sir Delivery. At syempre, kasama natin ang ating agent. Yan. So, mamaya, ipapakilala ko sa inyo si agent. At syempre, ibibigay natin ang lahat ng possible access sa contact information ni Hearns Bulacan. Para po kayo ay makapag-inquire at maka-avail ng katulad din ng ganito kay Mami Park. No? Pag sinabing galing sa views ni Mami Park, dapat special din ang treatment. Sabihin nyo, nanood ako ng vlog ni Mami Park. Magkano po ang pa-franchise? Ganon. So, ang bill... So, ayan po yung ibig sabihin ng PFFDI. So, ito yung tinatawag na business as. Kilala sila sa business na ice cream na Hearns ang pangalan. Pero ang pangalan ng company, proudly Filipino Frozen Dairies Incorporated. So, sige lang, malayang lang. Oo. Ay, my God. Ano pala to? Pusha pink. Ay guys, ang taray. Yan ang 3.3 liter. Parang 1 gallon, no? 1 gallon. Ito ang 1 gallon nila. O, yan guys, ha. O, sige nga. Sige, sabihin nyo ngayon sa akin. Sa gallon pa lang, ilan ang in-order natin? May half gallon pa. Ay, hindi na katapos ang gallon. Ayan guys, o. O, diba? Sabi sa inyo eh. Yan ang focus ko eh. Hala, hindi, hala. Sir, parang may inad ka dyan, hindi ka in-order. Charot. 11 pieces po yan eh. Muntik pang mag-12, ano? Una pa isa. Ayan. 11 din. Eto po. Ayun. Coffee crumble. And then, sa galon. 1.5 liter po.
butterscotch. Taray, oh, mga pang foreigner yung flavor nila. Ito naman yung kanilang, kumbaga pa kay sa dati nating ice cream, half gallon. Yan, Rocky Road. Kasi kahapon, naghahanap ng Rocky Road. Andito pa kayo nun, sir? Yung sinanay, naghahanap ng Rocky Road. Wala na. Ay, ang nandito yung wing-an. Yung wing-an ang nandito, yung na-deliver. Rocky Road? Yung Rocky Road ni isa. Eh, sabi ko, baka mahintay na yung, yung deliver na yun. Wala, hindi nakapaghintay. Tinira niya yung isa kong natitira na galon na strawberry. Eh, yung mga apo daw niya kasi eh. Sige, Nay, kumuha ka na. Diba? Ay, meron. Ito po ang ating para pinaka-liter. Oblong na oblong, ano? Taray, ang cute. Nice one. Guys, nakaraming ice cream. Mabibenta ba natin ito? Ibenta ko yan, masarap yun. Wow, ang dami. Ang dami-dami. Oh, sinabi ko sa inyo. Talagang aano ko sa tabi. Ay, ang ganda ng kanilang ano, guys. Paki-open nga po. Ito ang inaabangan ni Daddy. Konti lang yung butterscotch. Opo, 12. Hindi ko pala. Eh, ano ba to? Butterscotch po. 12 pieces lang po siya. Ito po, 25 pieces. Ito, 25. Guys, ang ganda ng ano nila. Ang laki. Super sarap. Mega po talaga yan. Oh, ang taray. Oh my God, guys. Oh, hala ka. Kamusta ka dyan? Oh, sige, ilagay nyo na yan. Opo, sige po. Ito ang Sunday Cups. Okay. Ay, ang taray. Mawawala din yan dyan mamaya. Napupunta yan sa ibang universe. Kasi ang kinancel lang po namin ni Sir ay mga stick. May order akong stick eh. Yun lang ang kinancel namin. Gawa ng kinakabahan nga po kami na magkaroon ng pag-show sa rep. Kakulangan sa rep. Wow, ito ba yung may Yung bubble berry. Sunday cup din po ito. Bali, ito Tara, ang galing. Buksan mo nga, Sir. Pakita natin. Guys, ang quality ng ano nila. Oh, ang cute. Gawang Pinoy, guys. Kaya kailangan maging tayo, suportahan natin. Tama-tama lang sa mga bata na Dito kasi kapag ayaw ng nanay mag-mess ang bata, saka pang binibili. Ang galing ito. Yan oh. Ito po, butter cup. Ang taray, ang galing. Nice. Ang neat ng kanilang pag-deliver. Oh. Ito po yung cream stick. Ayan guys, di na natapos yung cone guys. Ayan na po, last na po ito. Ayan. Ay, sana pala nag-go din natin yung stick siya pala no. Ayan po, yung tray. Ayun nga lang, yung tray ang Grabe guys. Ang saya-saya. I'm so happy. Maganda na tayo ng pambayad guys. Ang dami. Ayan o. Kinikilig ako. First time kong nagkaroon ng ganitong kadaming stocks. Kasi sabi ko, magpo-focus talaga ako sa tab. Ayun, nangyari na nga. Grabe. Double Dutch, Rocky Road. Oo, diba? Dual flavor, ma'am. Yan yung may mga 2-in-1. Yung galon. Pag gusto na double Dutch lang, Rocky Road. Nice. Ay, ito yung mga orders ko. Saya. Saya. Very good, sir. Quality. Magandang presentation. Maganda ang packaging. Quality. Maganda ang kanilang chest freezer. Siyempre, pogi ang ang agent. Yan po si Sir Jomo Enriquez po. Okay. So, ilalagay ko po lahat ng contact information na po pwede nyong makontak si Herns at syempre si Sir. Sa mga sad to say, I'll be honest here ha. Kasi alam nyo naman na talaga ako, natural vlog ako. To those accounts ng Snojo na mga mapupull out ang ref, I would suggest, kasi ito din naman lang sinuggest sa akin ng dati nating agent na Snojo, na si Sir Snojo, na agent, distributor natin, dito tayo mag-switch kay Herns. Kasi hindi naman sila iba. And syempre, proudly, Bulacan, Pinoy made ice cream. So, supportahan natin. Hindi tayo mapapahiya sa itsura pa lang. Yan. So, yan. Habang lumalakad ang panahon, unti-unti natin titikman. So, hindi naman natin pwede sabay-sabay tikman, guys. Magbebenta ako, guys. Kailangan kumita. Ang ganda. Grabe. Wala akong masabi. Satisfied. Okay? So, ayan na. Magbayaran na tayo. Guys, buwan naman ang ating suki. Ano po gusto, ma'am? Ito po. Anong flavor na? Double Dutch? Double Dutch. Okay. Ay, aray. O, diba? Ay, sige, bibili yan eh. Itetake ko na rin yung opportunity na makapag-shoutout doon sa vlog natin na dumating yung ating chest freezer. Sagutin natin yung mga tanong nyo, no? Para hindi na tayo nalilate sa mga shoutouts natin. Okay. Maraming salamat po sa mga nanood at manonood pa. So, I'm going to have separate playlist para sa kay Herns, no? Para dun sa mga easily na mag-search sa YouTube na mga gusto nilang i-ads on ice cream. Isa tayo sa suggest ni YouTube na ma-search at mapanood ang video natin. Okay. So, only 5 lang naman to comment.
So, sabi ni Arlene Fernandez, congrats Mami Park. Thank you very much. Congrats to myself, congrats to our store, at congrats kay Herms, no? And thank you sa ating dating agent ng Snow Joe for suggesting, referring na si Herms ang i-carry natin, nakapalit nila. So, maraming salamat sa ating sir talaga na, sabi ko nga, until now, nalulungkot ako. So, ito naman yung pinramis ko na whatever endeavor na kailangan ng promotion, na kung ano man yung susunod na endeavor na gagawin niya, as of now, ay wala pa naman daw siyang planong pang mag-distributor ulit ng ice cream. So, siguro pahinga muna siya. But just in case, isa lang naman yung pinramis ko. Pwede ko siyang i-promote, ipopromote natin. Kasi he is very, very napakabait sa akin. And nakita ko rin naman na itong bagong ating agent ng Herms, ang bait nila sa akin yung delivery, ang babait nila talaga. Alam mo, swerte ko talaga sa mga agent. Promise. Ito yung isa sa mga bless ko. Kaya kayo guys huwag niyong tatarayan basta-basta ang mga agent, no? Hindi niyo alam, sila yung mga taong halimbawa, nawala na sila sa company, tapos nalipat sila sa ibang company. Tapos, yung nalipatan nilang company, wala ka palang ahente ng produkto na yun, tapos dapat pumasok sa trabaho doon yung agent mo dati sa ibang sa ibang produkto, no? So, babalikan kanila, pupuntahan kanila kasi ikaw yung naiisip nila na pwede nilang maalukan. So, ito nangyari ito sa akin sa WL Foods, no? Meron po akong ahente ng WL Foods. Ang nangyari po kasi diyan, yung nag-alok po sa akin, dati po siyang nasa URC, no? So, lumipat siya ng WL Foods, pinuntahan niya ako dito. Actually, nakaterm ako kay WL Foods, kaya po maraming product akong na-order kasi talagang sila nag-offer, hindi ako. Sila yung nag-offer. Nung unang punta nila, umorder ako. And then, nung pangalawang punta nila, pinaterm na niya ako. O, diba? Ang bait, o. Kasi nga, hindi maganda yung naging, yung naging transaction nyo kung saan man siyang company man nagtatrabaho. So, that is, I think, magandang dapat nyo na laging iisipin, no? I-consider na bago kayo magtaray, bago kayo magalit sa ahente, you have to make sure na talagang ikaw ay nasa tama, no? So, just a piece of advice, kasi kasama ito sa ating mga learning, sa journey natin, sa pagtitindahan, pagiging tindera, at pagiging business owner. Okay? A good relationship with our suppliers can lead to a successful business transaction, or business natin. Okay? So, next is si Russell Dano. Sabi ni Russell Dano, actually, nabasa ko yung comment niya doon sa, yung tawag dito, yung sa ice cream na, yung sabi ko nga na mawawala na si ice cream natin na si Snow Joe. Sabi niya, ang hula niya na yung sinasabi kong si pangarap ko na ice cream ay si Selecta. So, tama naman po, Ma'am Russell, no? So, bago tayo magpatuloy, quick lang. So, kumontak na sa akin si distributor ng si pangarap na ice cream, si Selecta nga. So, talagang parang ang nasabi niya yata ay siguro hindi lingid sa inyo kung bakit hindi nga ako talaga po pwedeng magkaroon ng Selecta ice cream. It is because na merong napakalapit sa akin na kasari na nauna siya talaga na nag-carry ng Selecta. So, mahigpit pagdating sa policy si Selecta. Ngayon, ang sabi niya, waiting ako. So, binigyan daw nila kasi ng second chance para makakota. Kasi parang si Selecta kasi, it depends sa sa kanilang laki or kung ano ang freezer na binigay sa'yo, chest freezer na binigay sa'yo. Parang ang required yata ni Kasari ay 8,000 to 10,000 a month at least na order. Siguro dumating din sa punto na hindi yun nare-reach ni Kasari, no? And then, but binigyan kasi siya ng second chance ng agent. So, kaya wala tayong magagawa kasi sometimes they also have to be considerate, no, yung company, yung Selecta. They have to be considerate din kasi hindi naman din biro ang pagtitindahan. Talagang dumadating din sa punto na may mga dagok na we really wanted to order, we really wanted to make it available in our store. It's just that sometimes we need to make sure which to be prioritized. However, syempre, lagi din nating iisipin na we are in a franchisee, there's a policy, there's a rules, talagang ganon. Ika nga business is business, no? At sila kung distributor, syempre, kailangan din nilang kumita at kailangan nilang masituit na yung kanilang mga franchisee ay performing good or mga resellers. So, wala naman sa akin yon, okay lang naman, sayang din, kaya lang kasi wala naman tayong magagawa. Gusto ko na nga sabihin na kung papayag siya, kung hindi niya marireach yung 8,000 to 10,000 na order kay Selecta, edi ako magpupuno. Ano ba, naka 4,000 lang siya. Ako magpupuno nung 6,000 or nung another 4,000, no? Kaya lang magiging magkalaban kami sa ice cream, no? Ang problema kasi doon, hindi ako
nakikipagsabayan ng presyo sa aking mga kasari, no? Technically, they are my competitor, no? But alam niyo naman ako, wala namang masamang tinapay sa akin, honestly speaking. Kaya lang, hindi kasi ako talaga sasabay sa presyo dahil ako, mas madalas akong sumunod sa SRP. Mami Park, hindi ba sumasabay sa SRP yung kasari mo na yun? I'm not saying na hindi siya sumasabay 100%. It's just that may mga kasari kasi na kung bakit kaya kailangan din nilang magtubo ng medyo malaki, no? More than doon sa SRP, suggested retail price ng company or ng produkto, it is because kung gumagamit ng kuryente, napakamahal ng kuryente, no? Samahan pa na halimbawa ako, existing ako, kalaban niya ako. So, syempre, kahit sabihin pa na Selecta ang kinikeri niya at talagang proven na mabili ang Selecta, somehow din kasi, ang hati ang naging ng tao, hati ang naging ng pagbili dahil ang tao kasi dito talaga, they are really seeking for variety of ice cream. So, kaya nga, 'di ba, si Snojo, ang laki-laki ng mga brand na kalaban niya. I have my Ace Ice Cream as well as yung kasari na isa na yon, and then may Selecta siya. So, isa sa mga talaga, mga top brands talaga ng ice cream ng Pilipinas. Dito na available sa Pilipinas. Pero, sasabihin mo si Snojo lumalaban, 'di ba? Oh. So, ito din ang i-expect natin. Gagawin natin ang lahat hangga't kaya natin na magagawa. Na si Hearns ay lumaban din. Diba? Ganon. Ayan. So, nga pala guys, no? Bago tayo magpatuloy, magkano nga ba ang naging sales ko mula nung dinala dito yung Hearns Ice Cream, yung mga produkto, binaba, alas 2 ng hapon, November 15, Sabado. So, ako, pagkaalis po nila sir, siguro mga after 1 hour, 2 hours, meron pong bumili ng half gallon Rocky Road. Alam na agad ang gustong bilhin. Rocky Road po ang binili. And then, nakabenta tayo ng isang cream stick. Ang cream stick po, hindi po yan stick ha. Cream stick lang yung tawag nila, pero yan po ay cone. No, ice cream cone po yan. Isang buttercup, isang mega stick, cream stick ulit, and then bubble berry sundae, at another half gallon na double dutch naman. No? Yung kanina Rocky Road, ngayon naman double dutch ang flavor. At isa na namang cream stick. So, ayan. So, all in all, naging sales natin. So, naka 512 pesos po ako ng sales from hindi 2 o'clock, siguro mga 3, mag-aalas 4 na yon. From mag-aalas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Yun. Tayo po ay may 512 pesos na sales kay Hearns sa unang araw niya. Sa unang, very, very, very unang araw niya dito sa atin. So, we hope na everyday, alam nyo, okay lang naman kahit na may times na may tumal. Pero wag lang masisiro. Yun lang naman yung ko doon. Punto ko doon. No? So, yun. Diba? 512. Saka dyan. Okay. Next na tayo. Sabi ni Russell Dano, sabi niya, mabenta talaga si Selecta, mami. Proven tested ko yan. I know naman. No? Ang hindi ko lang talaga mawari na may mga pagkakataon talaga na talagang yung aking kasari, wala talaga siyang ice cream. As in talagang wala siyang binibentang ice cream. Ako kasi, kaya ako hindi nagbebenta ng ice cream. May times ako hindi nagbebenta ng ice cream. Pag nagdi-disinfect ako ng mga mga rep. At saka, kapag I'm about to order na nalimang ako ng schedule, hindi na ako naka-order. Maghihintay ako ulit na tumalon yung week, saka pa lang ako makaka-order. So, yun yung mga nangyayari sa part ko. Kaya ako minsan walang ice cream. Pero ang dalang naman nun. Talagang isa sa winning product ko talaga dito sa tindahan, ice cream. Kaya hindi ako pwedeng walang ice cream. No? Ayan. Okay. Alam ko naman yon, kaya nga isa din sa pangarap ko talaga na magkaroon nun, no? Kaya lang kasi, Ma'am Rosel, wala naman tayong magagawa eh. No, only we can do is to wait. Alam mo, minsan ba sakit isipin din, ano? Pero kung tutusin, dapat happy nga tayo, di ba? Na, kumbaga ba, waiting tayo, di ba? Parang ang naging dating kasi sa akin, parang waiting ako na sumuko na si Kasari sa kumbaga ba yung sa pagtitinda ng ice cream. So, ibig sabihin kasi naging negative ang result ng kanyang sales or kaya naman ay hindi niya na makayanang magbayad ng kuryente or what, no? Nagigets yung ibig sabihin ko. Sabi ko nga doon sa distributor na Selecta, hindi naman sa hinihiling ko na bumagsak si Kasari kasi I never do that cross my heart sa ngalan ng pamilya ko at ng mga anak ko. Hindi ko hiniling ang Kasari ko ay bumagsak. Kaya lang kasi syempre tayo waiting lang. Yun lang ang sa ngayon ang kaya nating gawin, ang mag-wait. Pero hindi mo maiiwasan na parang ang dating kasi parang hinihintay mo na lang siya na sumuko. Hinihintay mo na lang siya na mawala ng puhunan or hindi niya na gusto talagang magbenta, ganyan. Samot-saring thoughts ang nasa ko. Pero don't get me wrong, hindi ako naghihiling na we are in the business world, no? Hindi ko hiniling yan na bumagsak ang Kasari. Kaya lang, nasa business tayo. So, syempre, kung ano ang hanggat po pwede natin na may available sa tindahan na hindi tayo mananagasa ng kapwa Kasari natin. Kasi ang
Kasi sa ice cream kasi iba ang policy, di ba? Kasi at least 200 meters away kasi dapat bago magkaroon ng another same brand ice cream. Kaya lang kasi, nagets niyo siguro, no? Ang hirap pala, no? Yung ganun. Yung naghihintay ka kung kailan siya susuko or para pwede ka na. Para, ano ba yun? Ang pangit anuhin, pero yun talaga yung katotohanan. No? Sinabi, tinapat na talaga ako ng distributor. Waiting ka talaga. Hinihintay lang na once na talagang mabitawan niya, ako talaga ang isusunod. Ako talaga yung yung ipa-priority. Parang ganun ba? Okay, sabi ni Edlis Leonardo, love it. Same tayo, Mami Hearns. Oy, mag-comment ka naman dyan. Saan kang area? Ayan. No? Mag-comment dito yung mga makakapanood na kung kayo ay already Hearns, part of Hearns family. Mag-comment naman kayo kung saan kayong area dyan. Ayun. Arlene Gonzalez, mabenta talagang ice cream kay Mami Park. Sa amin, pag summer lang at may okasyon, mabenta. So, yun yung pinagpapasalamat ko lang talaga dito. Walang araw na pinipili talaga. Every day, every night, hanggat bukas ka. Isa nga madaling araw pa no? Lalo na, yung mga umiinom, kakain pa ice cream yan pagkatapos uminom. Ganun, kung bukas ako. Kasi masarap sa nila na nalalamigan. Something like that. Aware naman kayo, no? Honest naman ako sa inyo. Hindi naman ako talaga fan kumain ng ice cream. I'm not hindi katulad ni Daddy Park. Talagang ice cream, lover yan. Sweet tooth yan si Daddy Park. Kaya lang, pero gusto ko talaga siya na nasa kung anong gusto ng tao. Yun ang gusto ko nandiyan sa tindahan natin. Okay, si Flor de Lisa Bugado, Mami, malakas ka sa ice cream. Ikaw lang ba sa lugar nyo ang may ice cream? Hindi po. No, tulad nga po ng sabi ko sa inyo, meron akong malapit dito na walking, as in malapit lang sa akin na si Kasari, dalawa din ang ice cream niya. Kinikerry niya ay si Ace at saka kinikerry niya ay si Selecta. Tapos medyo gawi-gawi pa doon, yun na yung mga medyo malalayo na sa amin. Dalawa lang kami dito na magkakakompetensya sa ice cream. It happens na yung isang ice cream, parehas kami ng brand, and then yung isang sa kanya Selecta, ako naman, Snow Joe dati, at ngayon ay Hearns na. No? Hindi naman, nagkataon lang siguro na maganda, malaki ang potential when it comes sa market demand. No? Market demand ba yun? Tama ba yung term? So, yun, ganun. Kahit naman ako nagulat din na grabe minahal ng tao yung Honestly po, yung mga taga Lumina pumupunta pa dito para bumili lang ng ice cream sa amin kasi nga wala daw sa Lumina nun. Yun. Okay. So, yun lang at maraming salamat po sa panonood and I do hope na pagpalaan tayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat sa ating Hearns family or Hearns agents and mga superiors doon, mga managers na they approve and they very fast to response in our request, no? 2 araw lang natapos ang transaction and now we're starting to selling our product, Hearns Ice Cream. So, thank you din sa aking Ace family na napakababait din ang aking mga delivery and CSR and maraming salamat po. No, I'm so blessed with my agents, lahat ng ahente natin sa ating mga produkto at paninda. Ipinagdadasal ko, hinahari nawa tayo ngayong Kapaskuhan, ngayong holiday season ay makabawi-bawi sa ating mga naging matumal na mga panahon. And I know napakaiksi lang ng panahon na to, pero naniniwala ako na sana tayo ay maging okay, no? Hindi naman lingid sa inyo ang mga pinagdaanan ng Mami Park at may mga pinagdadaanan pa si Mami Park. Kaya lang, I have no choice but to be positive kasi hindi po pwedeng magpadala ako ng kalungkutan at masira ang aking pinaghirapan at dahil ito ay para sa ating mga mahal sa buhay, no? Lalong-lalo na sa ating mga anak. Kung alam nyo naman yan kung gaano ko kamahal ang aking pamilya. So, I'm doing all of this not just only to for sustainability or for to provide the basic needs, no, sa ating buhay, but also syempre para sa mga mahal natin sa buhay. And this is Mami Park and this is Ting Park nagsasabing tindera is my proud career. Fighting. Bye. Maging masaya muna tayo kasi kapag nag-vlog ako sa mga susunod, ma-emotional na naman yan. Maiyak naman tayo, di ba? So, kaya i-take natin yung opportunity na tayo ay masaya. Ito yung gusto ko laging klase ng pag-vlog, honestly. Ayokong na-absorb nyo ang negativity. Kaya hanggat kaya ko na sa camera, gusto ko masaya lang, no? Gusto ko yung talagang as in nakakapagbiro, ganyan. Kasi ang pag-YouTube ay aking stress reliever. Pero hindi ibig sabihin, ipasa ko naman sa inyo yung stress. Kaya hanggat maaari, ayoko din talaga na yung negative ang ating mga napag-uusapan or kinikwento ko sa inyo. Although, it's a part of our journey. Kaya sometimes, kapag may mga failures, may mga dapat na matutunan, I have to share it, no? Kaya yung mga medyo a little bit personal talaga, hanggat maaari, hindi ko sinishare. So, nagulat kayo, no? Shinare ko na itong nakaraan. Kasi it's a part of, technically, part ng journey natin yun dahil yung personal nating buhay ay apektado ng ating negosyo. Kasi ito nga yung bread and butter natin. Anyway, bye!